God bless everyone. Salamat kay Lord. Padayon ta, watayon dangay. Watayon dangay ang tonanis pagbalik sa Ginoo. Padayon ta sa pamaday atong laing buhaton. Be. Kristiyano naman tadi tuloy-tuloy na niya to pagka-Kristiyano. Apil na to nga atong ubang nga buluhaton like magtrabaho, magnegosyo, mag-umaon sa ba, magnagat, whatever. Buhaton to nato, pero buhaton nato ingon nga Kristiyano nga nagasunod sa mga pamaagi ni Jesucristo. Unya, at the same time, maghunahuna ta unsaon nga makadaong kitag mga kinabuhi, mga kalag, na matala nato sila sa tiilan sa Ginoo samtang nagabuhat ta sa atong mga buluhaton. Samtang nagatrabaho, maghunahuna ka unsaon ako makashare sa pulong, unsaon ako makaministeryo sa nanginanglan diri sa akong trabahoan. May na lang, makatilaw sila sa pagkamais Ginoo, pinaagin ako. Ana siya. Managat ka, naman din na yung mga tao, di man lang na isda tanan. Naman kay kauban, na pagunay mo sugat pagdunggo ni mo, mamalit yung isda. Tagang kayong tao, bisag asa ka mo adto. Pero padayon ta nga nag-aalagad, padayon punta nga nagatabang pagpalapad sa gingarian sa Dios. May isoon, ha? Ay kalimot, ha? So, karon ang ato ang basbalikan chapter 10 sa Book of Hebrews. Pero dito ta magsugod sa verse 19. Paingon sa verse 25. Nay mga upat ka let us dinhi kasi ang idea niya magdinasigay sa matag usa. Kay atong last time atong gi-emphasize tong maglahutay ba? Maglisod na taglahutay kung solo-solo rata. Mas taas tag chance nga makahulahutay kung magtinabangay ta, magdinasigay ang kada usa kanato, no, inigkita, maghangop ana, no. So, let's go to Hebrews 10. We start sa verse 19. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is his body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Humana. Humana to siyang gihugasan na nga ato ang lawas sa putli nga tubig, no? Ang atong kasing-kasing gibisbisa na para malimpyo gikan sa konsensya nga nahugawan, no? So, muna makaduol na kita ngadto sa Dios uban ang putli nga kasing-kasing diya sa hingpit nga kasiguruhan sa pagtuo. Kani importante manguning kana bang nakay hunahuna ba nga nagapaduol ka sa Ginoo pirmi ba? Kanang hunahuna ba nga magpaduol ko sa Ginoo ana, no? Kay pasabutan na diha toy panahon nga medyo layo-layo ka. Pero karon nakaamgo na ka nga layo-layo ka, naghimo kag mga tikan o mga lakang nga magpaduol ana, no? Kay gidasig man ta aron makadasig pud ta sa uban. Unsaon man nato pagdasig sa uban nga magpaduol tas Ginoo niya ang nagsulti otrong layo, di ba? So dapat makadasig ka nga magpaduol ta sa Ginoo kung ikaw pod nagpakita nga duol na ka sa Ginoo. Ayon sa may mga ilanan, usa na ang imuhang pagbasa sa pulong. Ubay-ubay nang imong pagbasa sa pulong. Grabe na ka mo basa. Sag ikaw lang usa, no? Pirmi ka makitaan nga nagasandig sa ligi, nagasandig sa bumbong, sandig punuan saging. Nagtrabaho ka, nang hagbas ka, pagpahuway nimo, basa kag pulong. Namanday ka, mapahuway mangyud ka, baid pa kasi imong mga gamit, dalikyat sa siya pag basa og pulong. Kitaan ka pirmi, ang mga taong makakita nimo nga nagapaduol gus Ginoo ning tawhao kay sige magbasag pulong. Kitaan kang nagaampo, pares man na sila.
Kit-an ka nga nagkinabuhing matarong og balaan, wala na ka ato mga sigapalong, sigig-inom, atos mga sugalan, wala na ka ato. Ilan na nagpaduol na ka sa Ginoo, di ba? Ang pinulungan po nimo, di na ka nagapanangpit og yawa sa una, mabiki lang gamay, isang pito nimong yawa. Mamisti pa ka. Pero karon muna na gyud nimong pugog. Sige kag yango mo sa Ginoo, tabangi ko Holy Spirit nga maduol ko sa Ginoo nya nga ako mga pulong kahimot-an kanto kaniya. O ngadto pud sa akong mga amigo kailan ako. Ilado ra ba kong hilig kayo maglitok og mga way-ayo nga pulong. Mga panungo, mga unsa pa diha nga mga pulong. Pero karon wala na. Madunggan na mga pulong sa pagpasalamat, pagdaig, pulong sa pagdasig, pulong sa pag-appreciate. Ano ba? Kay nga nagpaduol man ka sa Ginoo. Matinguhaon ang imo kasing-kasing. Di ka gusto malayo sa Ginoo. Nagkunahuna ka maduol ko sa Ginoo, ang akong asawa mapaduol pud sa Ginoo, akong mga anak maduol na pud sila sa Ginoo, ay kanindot mga parinti nako, maduol sila sa Ginoo. Kay madasig man silang makakita nako nga nagpaduol ko sa Ginoo. Kung ikaw sa una ilado nga pugoy, maltito sa inyong lugar, ikaw ang pinakahod tanan sa mga dili maayo, mag-una-una jud ka pirmi. Karon matingala na sila nga wa naman ka nagabuhat sa mao nga mga hinimuan. Kay di ay to nagdesidir na ka nga motalikod sa mga kadautan kay magpaduol na ka sa Ginoo. Nagdesidir na ka nga mohawa sa kangit-ngit, moadto na ka sa kahayag. Hallelujah. Diya ka Kristo. Kunya mulahutay na ka sa pag-alagad, madasigon ka. Amen. No? So let's draw near to God. Amen. That should be a regular, intentional nga moves nga atong ginabuhat. Another nga iyang mention na asa verse number verse 23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Atong hawiran nga way liko-liko. Ang paglaom nga atong gisugid kay siya nga nagsaad matinudanon. Amen. Let's hold unswervingly. Dili ka maghawin yung liko-liko. Swerve ba? Swerve, no? Kanang sakyan nga ni mag-swerve, no? Ana-ana man na. Liot-liot diha sa ubang mga salakyan, malagmit, madisgrasya na. Kulba kayo tanaw ng ubang driver na murag mga binimog sila'y tag-iyag karsada. Liko-liko pa imo nga. Labi na ng mga nagamotor mo action pag pinahigda. Pagkataod-taod, tikayang, baling gusok, baling tuhod, gas-gas, siga lagi. Di man gun magtaga, di man maminaw, magpahangin man. Pero niriyo, gidasing kita niya nga muhawid ta sa paglaom nga walay liko-liko. Walay kumpiyansa sa kaugalingon. Walay hinambog nga mga lakal. Kasaligan ang Diyos, pero naampo tay ginahimo sa atong kaugalingon. Kung kana, mao ang paghawid. No? Hawid. Hold. Hawiran nimo. Nga wala kay overconfidence sa kaugalingon, wala kay huna-huna nga maghinangin ka, maghinambog ka. Kay na kay paglaom naa sa Ginoo, na may uban nga Kristiyano nga tungod kay naa sa Ginoo sobra naman ka hambugiro. Ang hangin ni saka mas ulo. Abi nagsila na Ginoo dili po na mayo.
mas nindotong mapainugsanon. Wala gyud kumo sa magpaubos. Kay ang nagapaubos, itaas ra na sa Ginoo, ituboy ra pagabot sa panahon. Kaya ang Diyos kasaligan man, kasaligan ng Diyos, ang magpataas siyang kaugalingon, ipaubos. Pero ang magpaubos, ipataas sa Ginoo. Di ba? So, hawiri ang paglaom. Bisag unsa ka lisod ang imong giagyan. Now, hinumdumi, kini silang mga Kristiyano, nga gisuwatan ani, mga gipangluto sila sa mga religious Jewish people, gumikan kay, nahimo man silang mga sumusunod ni Hesukristo. Ingon nga Mesiyas. So, lisod yun ang ilang panimayo, ang ilang makahimtang. Pero nagapadayon sila diha sa Ginoo. Nagakupot sila sa paglaom nga nasiguro diha kang Kristo. Walay pugong-pugong sila sa ilang pag-alagad. Walay kukadlok sa ilang pagserbisyo. Gitugyan na nila ang tanan ngadto kaniya. Amen. Hallelujah. Now, sunod. Mingon siya sa verse 24. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Maghuna-huna kita unsaon pagdasig sa uban, pag-agni sa uban, ngadto sa paghigugma o maayong pagbuhat. Grabe no, ikaw na tong gilutos, ikaw pagyapon ang puno sa gugma. Di ba? Kasi ginadumdum nimo ang sulti, ang tugon sa atong Ginoo nga higugma ang tanang katawhan, higugma ang imong mga kaaway. Love your enemies, do good to them that persecute you. Di ba? Imong kaaway, pag pakanon nimo, paimno nimo. Sabi no? Niya love, parisan o good deeds. Mana siya. Ang nindot man gud ani ba, let us consider how we may spur one another. Buti pasabot, nagakaalagad ka sa Ginoo ba? Dasig ka diha kang Kristo ba? Pero gahuna-huna pug ka sa imong igsuon, sa imong brother, sa imong sister. Nga siya pud ba? Madasig pud siya ba? So imo siyang i-appeal sa imong mga kadasig. Agnihon nimo siya, alalayan nimo siya, i-inspire nimo siya ba? Patakdan nimo siya sa imong kadasig. Panalanginan nimo siya sa imong kadasig para ma-dasig sa siya. Good ba? Dili kay ikaw ray dasig, tuloy-tuloy lang ka sa imong kadasig, wa jud kagahuna-huna sa uban. Di ba? Unsa ka kung kita tanan, pulos na madasig. Wow, pagkanindot na kayo, di ba? Pwersado na ang community. Basta danhan na ang dadasig nga nagapadayon sa pag-alagad. Praise God. Importante ni siya, kay abi ninyo, sa panahon sa kalisdanan, ang tendency tao, kanya-kanya. Kanya-kanya, basta magkalisod-lisod na gani ang sitwasyon, kanya-kanya na. Di na maghuna-huna sa lain. Suguroon na nilang ila. Pero dili. Sahi ang mga pagtulunan ni Jesucristo. Kay bisan pag-unsa kalisod sa sitwasyon, no? Ikaw padayon nga nagasunod sa iyang pulong ug sa iyang mga pamagi. Kay mao ka na ang usa sa pinaka the best nga ilhanan nga ikaw tinun-an ni Jesucristo. No? Si Jesus ningon, by this shall all men know that you are my disciples if you love one another. Niini pagiya kamo mahibaw-an nga tinuod yun di ay nga akong mga tinun-an sa dihang nagahigugma ay kamo sa usa-usa. Tanaw sa yun lang makayo ang pagwali, ang paghigugma man ang lisod. Unsa pa ang ikaupat? Tanaw ang ikaupat, kinig, pirmi nato ni gisgutan kini ikaupat, Hebrews 10:25. Let us not give up meeting together. Dili nato hunongon ang panagkatigom nga naandan. Na batasan na nga magtigom sa mga Kristiyano. Now remember, ayaw mo kalimot, mga gipanglutos ni sila, no? They do not have the full liberty to live their lives, to sleep, to do things. Kasi diyo na imulutos.
So, likay-likay ka permis mga paglutos. Mga unexpected mutungha lag kalit din na kanimo. So, balhin ka. Basta gilutos ka, ana. Di ka ma-plaster yun. Sige lang kag balhin kay nabay. Paglutos taon-taon mo abot. So, medyo lisod yun ang pag-apil sa mga tapok niyadtong panahon na. Ang uban siguro nakahuna-huna ng muundang. Ang uban nakahuna-huna naggamit sa kalisdanan ingon nga excuse. Mingon siya, excuse mi sir. Kuya, excuse mi. Nung, ti, manang. Di sak mo kaapil sa atong tapok ha. Mana, kay lisod, kay gilutos mi. Mana. Dili, bisag daghang paglutos. Dili mo undang sa pag-apil sa nambatasan ng tigom. Ang uban nangundang nga, some are in the habit of doing. Gihibo pa gani nilang habit ang pag-undang sa pag-apil sa tigom. Iba tinimo kung gipangluto sila, di nagatibuagya sila. Buwag-buwag, lagi na kailang lugar. Uwa pag-witik sa una. Uwa pa'y email, uwa cellphone. Signal lang. Radyo baktas lang ilang saligan. Pero magkahibawan na ibang gyapon sila kung asa nila gibalhin ang ilang tapok. Hinanali lang, i-reset na to ng atong tapok. Balhin na to, kay natultulan nila ng atong tapukanan. Basig na ikalit mo tungang otoridad, panakpon ta. Reset sa ta. Imbis alas 5, unya ng alas 8 gabi, dito ta. Ana na sila yung mga coding siguro. Pero the point is, wala nila giundang ang pagtigom. Magtigom yun sila. Now, asa man kahaning tiguman ni ato naman ang gidiscuss umayo, grabe na itong pagsinsilyo ng bersikuluhan, diba? Kay kusog man kaayo yun ang atong tinguha nga ang mga Kristiyano nato kamaog yun mangitag paagi nga makaapil og tigom. Tigom ang highlight. Dili ang lugar. Dili ang adlaw. Klaruhan ninyo ni pagsabot ng bersikuluhan ni. Dili ni Domingos buntag. Sunday service, dili. Wala siya gahisgot og adlaw. Dili niya emphasis ang adlaw. Dili niya emphasis ang lugar o ang address. Ang emphasis niya nga ang Kristiyano magtigom. Bahala gipanglutos. Samot na gani nga magkitaay ta. Samot na ta nga magtapok ta na ay nagyutay dapat schedule tapo kay gilpang lutos ta. Daghan tag problema, inigkita na to, mag-inampuay ta, magkinumustaanay ta, magdinasigay ta kay lisod kayo panahon. Lisod pa ang panahon, wa pa kay apil-apil, tapok, unsaon na lang pag nimo paglambo sa imong Christian life, unsaon na lang nimo pag-contribute aron ang uban mo lambo, nga wa man kay apil-apil og tambong, daghan unta kag nadawatan nga mga pinadayag, wa kan sad ka nagaadto, busy raman kasi mong trabaho, negosyo. Pero mo apil ka og tapok, no? Kani nga tapok, kidiscuss na nato ni, organic nga tapok ni, in most cases, sa balay ra ni, mahitabo, dili ni dako nga tapok, nga daghan ang nag-attend, gamay ra ni nga tapok, mga igsuon. Usually, 7, 5 katao siguro. Ang minimum nga attendance good sa tapok nila sa una, 2-3 ra. How do we know that? Na-verse, mga igsoon. Mateo 18, versikulo 20. Where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. For where 2 or 3 come together in my name, there am I with them. Si Jesus na mismo ang naglito ka na. That's the minimum nga attendance sa tapok. 2 o 3. Now, 5, 7, anindot. Pero sobra kadako, dili na siya healthy. Kay ngano, unsay objective atong tapok? Balikay ragod tong atong Hebrews 10:25, unsa ang objective sa tapok? Klaro magkayo nga, objective sa tapok, let us encourage one another. Hebrews 10:25. Unsa daw? Unsa daw ang rason nga nung magtapok? Let us encourage one another. Magdinasigay kita sa usa og usa. Let's not give up meeting together.
Let us encourage one another. Magdinasigay kita. Now, sobra kadako ang tapok, dili na maka-interaksyon og tarong. Kini siya man to man magdinasigay. Lots of time nga magkaistoryahay ang tanang mga nagtambong. Kada usa makasulti pagdasig sa iyang igsuon, makashare sa iyang mga giagian, makaampo, maka-affirm, makapangumusta, plenty of talking. Let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Unfortunate kayo nga kini nga verse, daghan nang nagagamit ani niya, gi-apply nila sa Sunday service. Dili man tao ni Sunday service medyo oy. Domingos buntag nya didto gyud sa gitawag church building. Fix ang address dili oy. Walay ana. Niadtong panahon nga gisulat ni walay ngana. Kasagaran sa ilang mga tapok, naras balay, sa garahi, nas uma. Mana, unya ang katuyuan ani magdinasigay sa usag-usa. Dili kay magsimba, walay simba diha. Let us encourage one another. Mao na ang nakasulat. Magdinasigay kita sa usa ug usa. Hallelujah. Encourage gani mantuman na yang istorya na. Simba kay man to God man na direksyon. Ikaw mo kanta ka ngadto sa Ginoo, moampo ka ngadto sa Dios ana. Dire man to man siya. Kita man ang nagkinahanglang pagdasig kay usay maluya man ta. Ang Dios di man na maluya. Dili man nato, wala man nato ginakantahan ang Ginoo aron madasig siya. Kaya di nato siya kantahan, maluya siya. Unsang klasihang Ginoo na. Kung ang imong Ginoo maluya og di makantahan, di yun ang mao nga Ginoo ba? Isalikway na, pangitaa ang tinuod nga buhi nga Ginoo. Magagagahom labaw sa nga tanan. Na walay pagkausab mao giapon sa kaniadto karon ug hangtod sa way katapusan. Buhi siya nga magadungog sa imong mga pagampo ug unya magagrant sa imong mga petitions accordingly with power and grace. Magpakita siya siyang gahomong sa iyang himaya. Magpasinati siya sa iyang presensya. Hallelujah. Dugay na nimong sinangpit sa imong Ginoo pag yun kadungga, ikaw pa'y gani mo pasaan niya kay di sa kalihok. Nabutaan manggo dagdaghang mga tao. Mao nang nakasulat, mao nang dili nila makita ang ilang makaluluoy nga kahintang. Kay nabutaan man sila. Veiled. Their eyes were veiled and they cannot see. Pero pinaagi sa grasya sa Ginoo, makaamgo kita. Hallelujah, nga kinahanglan di ay ta magtapok, magkitaay. Kinahanglan ta magkitaay, mag-meet up together in order to encourage one another. Mutual nga edification sa mga magtotoo diha kang Kristo. Abi ninyo no, usa sa makapadasig yun kanang magkita mo, kay niadto ka. Di man mo magkita, guwa ka mo adto. Pero kay niadto man jud ka, taliwala nga layo, taliwala nga lisod, taliwala nga ginalutos ka, no? Nihit pa gyud ang imuhang panalapi, pero niadto jud ka, ang presensya pa lang nimo nakadasig na sa uban. Tiaw nimo na, niadto ka, nagdala pa gyud kag panalangin, kay naa kay revelation, na kay mensahe, na kay panan-awon nga nakita, na kay damgo nga nindot kayo. O kaha makakanta ka, nindot kay kag tingog sa diyang mukanta ka, madasig sila sa imong kanta. Tungod na, grabe ang panalangin kay niadto mag. Ikaw po din the same manner, makareceive po kag mga blessing from those who also came, nga nagdala po sila sa ilang kaugalingon nga mga blessing from the Lord. Hallelujah. Mga igsoon, panahon na nga
ato pirming i-evaluate ang atong Kristiyano nga mga kinabuhi o ang mga Kristiyano nato nga kalihukan. Because many times, ang atong kinabuhi o ang atong lihok, wala mo sibo. Lahi ang atong ginasulti, lahi po ang atong ginampuha. O na, tungod na, malibog ang mga tao nga nagtanaw nga nato. Kay, ngano nga ang atong pulong o ang atong buhat, wala man mo takdo, malibog sila. Para di sila malibog, itakdo nato ang atong pulong o atong lihok. No? Kita dapat tong mga Kristiyano nga usa lang ang atong kinabuhi. Usa, lain-laing adlaw, the same life. Walay kausaban. Maura nga kinabuhi, naninuod sa Ginoo, nagkinabuhi ang matarong og balaan, passionate always unto the Lord. Loving the Lord with all his heart, soul, mind, and strength, and loving his neighbor as he loves himself. Kana siya nga klase sa Kristiyano. Ang ginatinguha sa Ginoo. Hallelujah! Amen! Samtang nag-anam kalisod ang panahon, kay nag-anam na pud kaduol ang pagbalik sa Ginoo. Fulfillment of the prophecies in the Bible are here. We see them all around us. We read them in the news every day. These are certain days. These are uncertain days, I should say. But we have a certain God who reigns supreme, hallelujah, and Lord of all, and He loves us so much, He will never leave us nor forsake us. He will be with us. Hallelujah. Muna nga, kanang atong mga tapok, kanang atong mga lakan sa pagpaduol sa Ginoo, walay masayang ni ana ang igsoon. Panalanginan kita sa Ginoo, balusan pagyud kita niya. Dalaygon ang iyang gamhanan nga ngalan. Hallelujah. Akong pagdasig ninyo pirmi nga bisag asa mo ba? Bisag asa mo nagpuyo, bisag asa mo sa inyong trabaho. Dumduman ninyo ang assignment nga gikan sa Ginoo. Nga mao ang pagsangyaw pirmi, pagsugilon sa iyang ngalan. Pagsugilon, pagsugilon sa ngalan ni Jesucristo. Dili ikaulaw ang ngalan ni Jesucristo. Dili mahadlok sa mga paglutos sa mga kalisdanan. Kay balusan naman sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Bagampo ko. Salamat amahan nga langit nun. Dalaygo ng imong ngalan. Father, magapaduol kami dinha kanimo. Isalikway namo ang tanan nga mga kalihukan, mga buluhaton, nga mukawat sa abo kasing-kasing, sa among pagtagad. Bugamay na ang panahon namo nga nang animo. Kaya nagamit naman namo sa mga way hinungdan. Salamat sa mga pagpahinumdom nga dili lang kami, i-appeal po namo ang uban. We will consider how to spur on one another in love and in good deeds, toward love and toward good deeds. Hallelujah. Maghuna-huna kami sa among mga Kristiyanong igsoon ug amo silang dalahon sa pagampo, duawon, bisitaon, maymayan, ampuan, dasigon, uban panglaka nga among himuon para maagnipod sila nga mananuod di as Ginoo. Lord, nga dili na mo dangon ang pag-apil sa tigom. Mo-apil gud mi sa mga tapok, labi na ginagmay nga tapok. Unya mangandoy mi nga maka-apil mi na pagyud mi matampo nga mga panalangin. Kanta, propesiya, word of knowledge, uban pa Ginoo, pagdasig, paglingon sa mga nanambong, magdalag panalangin, pwede po magdalag painit, pagkaon. So much blessing in this, Lord, that will inspire God's people who are going through difficult moments. Ilang mga nabuhay. Salamat, O Lord. Hallelujah. Nag-ampo po ako, Ginoo, nga padayon kaming magdinasigay, ingon nga mga isig ka magtutuo, diya kanimo, parte o membro sa usa ka pamilya. Dili na mo ipataas ang among kaugalingon nga daw labaw kami kay sa uban, kundili dumdum mo na mo nga ikaw mismo nga mo nga galo nagpaubos. Kami usab angay mang paubos. Hallelujah. Padayon ka magapanalangin kanamo nga among Kristiyanong kinabuhi, sibo kanimo.
ug samtang nagasunod kami ug nagalagad kani, magmabungahon kami, O Lord. That's our prayer. In the wonderful name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Hallelujah.